Welcome back sa ating channel. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa kontrobersyang umiikot sa pamahalaan, muling naging sentro ng atensyon ang palasyo. May mga ulat at pahayag na nagsasabing may ilang individual na umano'y sumuko o kusang nakipagtulungan sa mga otoridad. Ngunit mahalagang tandaan na kailan ngan beripikahin ang mga detalye at huwag agad ituring na katotohanan ang mga aligasyon. Dahil dito lumakas ang tanong ng publiko, ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagsuko ng ilan sa mga taong sangkot sa issue? Sa social media, mabilis kumalat ang mga haka-haka. May mga nagsasabing maaaring may mga bagong impormasyon o lumitaw. May iba naman na naniniwalang baka gusto lamang ng ilang individual na linawin ang kanilang panig at harapin ang anumang imbestigasyon. Habang tumitindi ang pressure, inaabangan ng publiko kung magkakaroon ba ng opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. Kung may mga ebidensya o dokumentong isusumiti, malaking bagay ito upang malaman kung alan ang totoo at alin ang gawa-gawa lamang. Samantala, ang salitang kinakabahan ay naging mitsa ng matinding reaksyon online para sa ilang netizen. Ang anumang pagsuko o pakikipagtulungan ay maaaring magbukas ng panibagong yugto ng imbestigasyon. Ngunit para sa iba, hindi sapat ang viral post ng anonymous claims. Kailangan pa rin konkretong ebidensya at dito nagiging mahalaga ang proseso ng batas. Hindi dapat husgaan ang sinuman base lamang sa mga paratang. Ang bawat aligasyon ay kailangan siyasatin. Ang ebidensya ay kailangan suriin at ang mga taong inaakusahan ay dapat magkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya ang malaking tanong ngayon, may susunod pa kayang magsasalita? May iba pa kayang lalabas upang magbigay ng impormasyon? At higit sa lahat, ano ang magiging resulta ng anumang opisyal na imbestigasyon? Habang hinihintay ang malinaw na sagot, patuloy na nakatutok ang publiko dahil sa bawat pahayag, dokumento o testimonya, maaaring magbago ang buong kalakaran ng kontrobersiya. Isang bagay ang malinaw, hindi dapat manaig ang haka-haka. Ang katotohanan, ebidensya at tamang proseso ang dapat mangibabaw. Well mga kaibigan, kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Still, DOJ, Department of Injustice, files grave threat case versus VP Sara Duterte. Ano ang sabi dito? A formal complaint for grave threats has been filed against VP, Department of Injustice spokesperson Martinez. The case violation Article 282 of the Revised Penal Code for grave threats in relation to Section 6. Huwag natin basahin itong hype. It's the same thing yung tungkol sa gorgor kung sakaling gorgorin siya. Ang sabi ng tagapagsalita niya, we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Duterte. The charges for grave threats were under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, the Cybercrime Prevention Act. On Feb last year, the National Bureau of Investigation filed a complaint for inciting to sedition and grave threats against Duterte after saying during live stream press conference, yun na nga, yung gorgor. Nakita nyo, naglalaro lang yung mga to. Kaya by now, sabi ko nga, sa panahon ngayon, mga kababayan, eto nakakagalit eh. Okay? Sa panahon ngayon, yung dapat lumalabas na kayo sa kalsada, oh. Puro na kayo basura, lalangawin na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Ginagago na kayo. Diba? I mean, kanina pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng nibangag na hindi pa daw umabot ng tuhod ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. My God, by now dapat naging aktivista na kayo para sa bayan.
Nakita mo 'to? Ito, i-play natin 'to lahat. Valenzuela MacArthur Highway. Oh, grabe 'di ba? Ayan ang baha. Oh, ayan pa mga pinag-ano natin. Nakita niyo na lahat. Tapos ito na grabe 'tong bata, oh, ito babae. Oh, dali. Flood Ito, sabi niya. control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Eto, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Bahay Nakita niyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita niyo? Ano pa? Nasaan pa? Oh, ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Oh, nakita niyo yan? Oh. Ganyan ang Pilipinas, ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga ano? Flood control. Oh, ito pa. Oh, ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Oh, wala pa matuhod yan? My God, meron pa dito nakakaawa eh. I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon ha. Katulad dito oh. O Bangag, wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga ano, nagliligpit nila yung bahay nila. Oh, ayan oh. Imagine nyo. Kaya dapat ngayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat by ngayong moment na to, inaalis yun na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawa talaga kayo. Kasi tingnan mo to ha. O ito, mga bata oh. O yan. Masaya talaga Pilipino, no? O. O, happy pa. O, mga bata, naglalaro. Hanggang gano'n, yun ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan. Patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Sinabi ng Bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, say magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan something. 'Di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga paulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Oh. Anong kailangan gawin? Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na hindi na raw yan babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Julul? Isa pa to. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Ano sabi niya dito sa kanyang interview? Aha. Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. Oo. No? Hindi talaga nag-drain eh. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Aha. Hindi alam. Hindi natin alam na Hindi alam na hindi nag-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahayin ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo?
My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. 'Di ba? Oh, habang sila ay nag-e-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapa-party, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas diyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat may mga tubig o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? Kung wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Di ba? Kasi kami, nang bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tingnan natin yung as isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. Na dapat kung ano yung ginawa dito Last year. ng district natin dito sa GR Araneta. GR Araneta. Yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, kahit pa paano, may ibsan talaga natin yung pagpano. O kaso ninakaw nila yung pera. Ari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Kaya baha, mga kababayan. Nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ang mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina diba nakita ninyo, may mga pangalan doon. May apelyedong Kamote, who's that? Kamote, maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Queso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga, yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan, kasi hodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? Diba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga nakasalalay ang kanilang buhay. Baka gurgurin ng mga bangag. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad daw ng tree planting, Christmas-related activities, so yung mga gastos-gastos na ganon, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang Maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright, tungkol sa mga explanation niya na mga, ano tawag dito, na meron silang notice of disallowance, so we get kumulang 73.287 million, tapos meron pang, yun na nga, yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan, na yung iba hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Okay? Dahil hindi naman sinasabi doon na yung mga recipients na yon
na award money o reward money, mga kababayan, ay peke. Wala naman doon narinig na peke ito. Ito si Pedro, si Juan, si Mangga, ganyan-ganyan. Wala namang sinabi actually, no? Yung testigo, yung auditor. Diba? Hindi niya sinasabi na itong mga pangalan na si Mangga, Quezon, kung sino-sino pa man, ito ay peke. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya, ang mga pangalan na ito ay si ganito, ay si ganyan. At sinabi niya din doon na hindi daw trabaho ng nila para imbestigahan yung mga identity ng bawat recipients. Di ba? Kaya, malinaw pa sa sikat ng araw na walang nilabag si Inday Sara dahil hindi nga nila na-verify eh. At mga kababayan, di ba? Hindi na na-verify na yung mga pangalan na yun ay kung totoo ba yun o hindi o peke. Wala silang sinasabi pero pilit na ginagamit ng maleta gang na the fact na may ginamit na mangga, pipino, whatsoever, buto, sabot, lahat, tanan, mangkukulam, lisa tanas, di ba? Orgy, bangag. Walang napatunayan sa hearing na yun. Okay? Even yung notice of disallowance, pinapaliwanag na ng abogado doon sa pag-audit nila, tagbigay sila ng notice of disallowance, hindi criminal, criminal conviction or criminal act. Pero pinipilit pa rin nila. Nadala yan. Pinagdala si Mangga, si Quezon, si ganito, si ganyan. So, porket pa may sinabing Mangga, Quezon, ganyan apelyido, naglabag na si Inday sa batas? Impeachable na lahat yung kanyang ginawa na ganon? Ibig sabihin, kriminal na siya? Hindi. Ang kriminal ang nakaupo. Dahil ginurgur kayo ngayon. Ilan ang namatay sa baha? Ang tarantado, ang barumbado, ang kawatan ay ang bangag na gobyerno at ang mga kasabwat niya. Narinig nyo ba doon? Ang sinasabi lang ng mga witness doon na okay, ito ang pangalan, chuchuchucho, pero hindi namin trabaho na imbestigahan pa na kung si Mangga ba, si Quezon ba, o mukhang inaasar lang kayo ng Office of the Vice President. Di ba? Mangga, Quezon, wala bang kilay? Kamote, kasi mga kamote daw kayo eh. Even though, mga kababayan, kahit tayo hindi abogado, yung mga pangalang yun, okay, na mga binanggit, hindi ibig sabihin dahil gumamit sila ng Mangga, Quezon, kilay, alpot, patotot, ay convicted na si Inday. Well, we know that convicted na siya sa utos ni Satanas at ni Bangag at ng mga kasabwat nila. Obvious naman. Nagsasama-sama ang mga hayop with Liza Tanas. Diba? Katulad ng sinasabi niyang may notice of disallowance. 73,287,000. Okay? Pending pa raw yung motion for reconsideration. Then dun sa 375 million, okay, nasa appeal pa rin. Okay? Nasa appeal period pa. So meaning, kung may motion for reconsideration, then nasa appeal pa, wala pang conviction na ito nilustay, ganito, ganyan. Pero bakit pinipilit ng mga demonyo, ng mga inayupak na i-convict si Inday Sara? Kasi utos ni Liza Tanas dahil nga papalapit na yung eleksyon. Gusto nila, hindi na makatakbo si Inday, gusto nila gorgorin si Inday, literally or sa kanyang karera o sa kanyang political career. Right? Then, in-explain din doon tungkol sa Department of Education naman, di ba secretary siya doon, doon sa third quarter, preliminary pa rin. Right? Ibig sabihin, pinaliwanag actually, nabasa ko kay Attorney Torion, under evaluation and review ang nakasulat. Diba? Kaya, pag preliminary findings, ibig sabihin, hindi pa siya final. Yun ang explanation. Hindi porket kulang-kulang ang documents, convicted na si Inday. Diba? Hindi pero kulang, dapat i-impeach niya na, diba? Yun ang pinapakita doon kanina, kaya nakakatamad na panoorin. Na lang, sinamarize na natin. Nag-scan na lang tayo, diba? At dito mo makikita na ang prosecution, wala silang alam kung hindi maleta lang.
Ang alam nila kung paano sundin ang utos sa kanila ni Lisa Tanas at ni Bangag at ang mga kasabwat nila. Di ba? Ito yon. Malinaw pa sa sikat ng araw na yung mga sinasabi ng Joint Circular Chuchu Documentation. Okay? Lahat yon, lahat, mga kababayan, puro ka walang hiyaan. Paulit-ulit lang naman yun, paikot-ikot lang naman yung kanilang di ba, yung kanilang hearing. Nakakapagod na nga lang eh. Sayang nga yung oras natin, kaya yung naging productive ako. Actually, first part, nanood ako. Pero okay, may ginawa ako. May mga binukbuk ako, mga cruise tour. O, di ba? Siyempre, binuk ko yung sarili ko. You know what I mean? Di ba? Kaya magpabook na kayo sa kay Lola Maharlika. Okay? Siyempre, kung may commercial muna tayo ng konti. Yeah, I can book you guys for your cruise tour anywhere in the world. Asia, even sa Mars, meron tayong cruise tour. Kung meron doon. Anyway, going back, mga kababayan, paulit-ulit na lang itong hayop na maleta hearing na ito. Ulitin natin, nakapag-aral naman halos lahat tayo dito kahit high school, elementary, di ba? Hindi porket gumamit ng pangalan na Jutang Genemis Satanas ay nagkasala na si Sara Duterte. Narinig niyo mismo, hindi po namin trabaho ang i-audit ay ang i-verify kung sino itong si Kamote o si Mangga. End of story. Bakit nila, di ba? Dapat bago nila bago nagkaroon ng probable cause, okay? Di ba? Ang impeachment na yan, dapat na napatunayan na talagang si Sara ay kumana ng pera. Kaso wala. 'Di ba? Nag-file nga ang Inday Sara ng motion sa Korte Suprema na ibasura 'yan kasi fishing expedition at mga abuso nila ng kapangyarihan nila. Kaso ano nangyari sa mga Jutang Genemis sa Korte Suprema? Delaying tactics. Nung nasa Senado na, ayun, nagdesisyon na, binasura na moot and academic chuchu-chuchu. Lahat 'yan. Minalitahan na yung mga hayop na yan. Mga hayop sila. Habang kayo ay binaba. Sabi ko, alam mo ko ako sa inyo, kung pare-pareho tayo ng utak, nag-alsa na ako dyan. Pananagutin ko, hindi ko tatantanan yung demonyong bangag na yan. Hanggat hindi pumapantay. Okay? Hindi pumapantay ang ulo niya dun sa baha. Lulublob ko sa baha doon. Doon yan. Yan. Ito. Ingod-ngod ko siyang hayop siya. O, ayan. Kunyari yung mga PSG niya nakapikit, mga bulag lahat. Hindi ako nakikita kasi invisible pala ako. Hilahin ko silang dalawa. O, ito. Lamunin nyo yung, lamunin nyo yung baha na yan. Ipalunok ko hanggang pumutok yung mga tiyan nila, di ba? Lahat magnanakaw, yes! Nerissa, lahat magnanakaw, yes, Jack Sparrow. Sabi ng mga abogado ng prosecutor, libre lang daw ang serbisyo nila. Julul, maniwala naman ikaw doon. Palangga, hindi tayo naniwala doon. Si Pakapunan, paulit-ulit ang tanong, naantok na ata kanina, sabi ni Imna. Ayun, isa pa yun. Dapat nga nagpapahinga na yung gurangtot na yan, nakapon na. Nakita mo? Hindi na siya effective. Kasi unang-una nagbabasa siya ng script. Convicted na si Sara Duterte sa mga bangag at saka sa mga maleta. Kaya nga ang ginagawa yan, ulit-ulitin natin ha. Okay, ulit-ulitin natin. Kaya yan si Escudero, si Kiray, at saka si Gatchalian. Okay, yung mga hayop na yan. Kaya nga bumaliktad yan sila eh. Si Demonyong Judas Joel. Kasi may mga kaso nga sila. Sigurado ako, ipapadjutol ko lahat ng juto nila. Tinakot yan ni Lisa Tanas. Huwag ka nang Escudero. Wala kang saysay, wala kayong kwentang mabuhay sa mundong ito. Dapat sa inyo, ginigitay na talaga lahat. Alam mo, hindi ko alam Akala mo, hindi namin alam. Diba? All of a sudden, bigla kang bumaliktad. Babaliktarin nyo talaga ang konstitusyon. Kaya ayaw ko sa inyo, sabi ko, kumilos na kayo, taong bayan. May kapalit kasi silang maleta, kaya pinalalabas libre.
Aamin ba yan? Sino ba aamin na nakatanggap sila ng maleta? Kita mo nga si Erich Sylvester, sinasabi na ng ating mga magigiting na Marines, like yung 40 na lang ang natitira, na nag-deliver sila ng pera kay Erich Sylvester. Yung bumaliktad, may picture pa with Sandra Charis na nag-deliver. Diba? Hindi naman aamin yan. Kahit doon mo lahat mga julo na mga yan, hindi aamin niya mga yan. You people, dapat talaga ang kumilos. Kung hindi kayo kikilos, mauubos lahat ng mga abubot nyo sa buhay. Yun ang yung kayamanan ninyo eh. You know, kapag mahirap ka, yung sala set mo na kinuha kay Bombay na hulugan, yun na yung possession mo, yun na yung yaman mo. Yung aparador mo na kinuha mong hulugan na binubuhat-buhat ni Manong. May mga ganyan pa ba sa atin ngayon? Mga nagbubuhat ng mga platera. Naalala ko yun, ng bata ako eh. Tapos aalokin ka, hulugan po, 50 kada linggo o what, you know. Tapos aano rin lang ng baha. Yung kurtina mo, yung kanina may pinakita ko na binili mo sa Divisoria sa Baclaran. Bago ka nakabili ng kurtina, nakailang ipon ka pa. Yun na lang yung yaman mo eh, yung munting gamit mo sa bahay. Naanod pa. Nung naanod, ang sasabihin ng mga bangag, mga basura nyo kasi. Sabi ni Tara-Tara, basura nyo. Hindi yun basura. Kayamanan nyo yun. Tama ako o mali? Yung mga nakita nyo sa kalsada, hindi basura yun. Wala lang kayong choice na anod yung mga lamesa, baka yung upuan nyo sa paglalaba. Alam ko yan. Kasi naglalaba ako, may upuan akong plastic. Gaganon-ganon ka, di ba? Sa Pilipinas, kahit nga ako ngayon, hanggang ngayon, may upuan ako, pero social na yung upuan ko ngayon. Medyo matibay-tibay ng konti. Totoo yun, kasi naglalaba pa rin ako ng ng mano-mano, like yung mga